PSEI mid-year rebalancing for 2025. This is my topic for this video. Magre-react lang ako on this rebalancing na gagawin. So, syempre, doon mo tayo sa pinakamalagang rebalancing, which is yung rebalancing ng PSEI. Kasi yan lang naman yung kumbaga, heavily na tinatrack ng mga funds, ng mga fund manager. Yung iba rito, wala namang track sa mga yan. Diba? Insignificant. Okay. So, ang ipapasok is, plus, TG plus. And papalitan niya si Bloom. Yung nangyayari tuloy, kasi madaming nag-expect RCR daw, no? Yung mapasok. Kasi nga, mas stable na business, ganon. Pero, tulad nga ng sinabi ko on my previous video, di magandang tignan na madami kang masyadong rate na pinapasok sa main index, no? Kumbaga ang pinapanlaban niya lang is ipapasok siya kasi stable daw yung kanyang stock price. Pero in terms of mismong growth prospect sa PSEI, mahirapan yan eh. Yung mga ganyang rate, mahirapan silang mag-provide ng growth prospect capital appreciation. And ang ipapasok is Z+. Kaya pinapalipad na naman to eh. So despite volatility and despite this uncertainty, pagkasunduan na Z+ daw yung ipapasok nila, na sinabi ko on my previous video, kung tatayakan na lang or kung gusto mong tumaya na yung ipapasok magkakaroon siya ng capital appreciation, ito yun, Z+. Okay. So yung rebalancing naman to is August 18, no? So before August 18, may time pa para magsabit ng financial report ang Plus. Okay. Kanilang second quarter na naniniwala ko yung kanilang second quarter will be another record-breaking quarter. So maganda na yung kanilang Q1. Dadagdagan mo pa ng maganda-gandang Q2, di ba? So kung maganda yung Q2 nito, talagang magmumukhang cheap yung yung business na to, no? Sa akin nasa siya 147 billion in market cap. So assuming 4 billion average nila per quarter this year times 4. 16 billion sila nakita sa mga sugarol. 147 divided by 16. Ay, eto 16. So magmumukha talaga siyang cheap na yung mga ganyan, no? PE ratio of 9. Yan yung mga binibigyan ng premium kapag pumapasok sa main index. So kapag eto pumasok sa main index, I think mas pipitikin pa to. Kapag pumasok na dito yung mga inflows of funds na ng mga fund manager. Kasi nga kailangan nilang bilhin to para ma-include sa kanilang portfolio na nagtatrack ng PSEI. So very shaky ngayon yung PSEI, no? May mga selling pressure na nagaganap kasi nga again, ito 147, yung Bloom na papalitan is only around ilan to? 41, no? Di ba? Dami-daming market cap yung magro-rotate ganyan para ma-satisfy yung allocation sa Plus. And dahil ipinasok siya sa main index, I think hindi na ito makaban, no? Yung total ban, online gambling ban na total, I think hindi na mangyayari yun. At least siguro sa termino ni President BBM. Kung may total ban man siguro baka next administration na. So mangyari lang this administration, I think, is regulation na pagdidiskusyonan nila dyan sa Kongreso. So, ang tinanggal nila is Bloom na okay lang kasi very weak yung performance nito, no? On recent years. And then you have that dividend yield. Uy! Nilagay nila si Keeper. And then si P-Gold, nilagay nila yan dyan. So, maganda naman si P-Gold dyan, assuming continuous na mataas yung kanyang dividend payout ratio. Kasi nagtaas siya this year eh. What if ibalik niya ulit sa dati, no?
Pag binalik niya sa dati, di may yield niyan, mga ano na naman. Mga 2%, ganon, di ba? So, tinanggal nila si FCG na parang, ewan ko, ano ba ang composition ng dividend yield na visit na to? Bakal ng website ng grabing to, website ng PSE. Takal mag-loading. So, tignan ko sana yung current composition ng dividend yield index, pero bagal. Visit na yan. Bahala ka na dyan. So, tinanggal nila si FCG, which is maliit kasi na company yan eh. So, talagang possible yan na tanggalin. Small cap 3.6. And then URC, surprisingly tinanggal nila. Kasi kapag kinompare mo si URC compared sa dalawang to, sa ngayon or this year, mas mataas yung dividend yield ng dalawang to eh kaysa rito. And kakaroon ng margin pressure sa business ngayon ng URC, kaya baka hindi sustainable yung binibigay niya na dividend, di ba? Pag nagpatuloy yung kanyang margin pressure sa kanyang business. So sa mid cap AUB, di ba? Dating ditlit na business na ito dahil nag-grow yung business in terms of growth. Pinitik yung kanyang stock price. E di naging na siya, mid cap company. Ayan 71 billion. Okay. So si Bloom na-demote siya into mid cap and OGP. OGP. Yung maganda nito eh. Ganda-ganda ng presyo ng gold eh. Pero ba't yung second quarter nito ang pangit? So 41.4 billion. So malaki siyang business kasi to eh. Tawag nito. Subsidiary siya ng or under siya ng isang Australian company ata yung pinaka-parent ng Mayan. Diba? So sa ngayon meron siyang 30 million USD. Pag kinonvert mo yan into PHP, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Around 1.7 billion na profit last year. So 41.4 divided by 1.7, no? 24. Okay. So, personally, hindi ko magets ba't mga bumibili ng OGP. Well, binibili siya only because of the high dividend yield. Pero, laki ng payout nila eh. Di ba? Mataas yung payout ratio nila. I think, pagdating sa gold, the best play is APX. Di ba? Ito talaga. 4 billion. Growing na naman siya this year. 1.4 1, 2, 3. Possible to, no? Close to 6 billion siguro this year. Tignan mo, halos similar sila ng market cap ng OGP. Pero in terms of earnings potential, times 4, ano yun? So 40 divided by, kunyari, 5.5. Ayan o. Diba? OGP. Bibili ka na nga lang ng gold play doon ba sa mahinang or mas mahinang company. And then, tinanggal si GMA7, pero maganda yung performance niya, this year, election year. Tinanggal din si Picor, kasi nga, hindi rin okay yung performance niya. Si Plus, tinanggal kasi mapro-promote sa, main index. So, financials, NRCP, not familiar. And then, industrial, CIC, CIREC. Vita? Ano performance ni Vita ngayon? Si Vita kasi may year siya na maganda. May year naman siya na pangit. Ganon. So far this year, parang okay naman yung niya. Yung performance niya. Kasi pag nag-swing yung performance niya, ang laki ng siniswing eh. From maganda to pangit. Ganon. So tinanggal si BSC na speculative stock kasi yan eh. Ba't kasi nilalagay yan sa industrial? Tinanggal si EEI na wala na yung dating EEI, no? Siguro mga 5 to 10 years ago, parang construction giant yung EEI, pero fast forward today,
It's one of those businesses na ano, napaglumaan na, di ba? Max, struggling to sa ano, restaurant ano sector. Holding firms, ATN, di ako familiar dito. Sino ba may-ari nito? So, mga real estate, may ano pa daw, solar energy, bla bla bla. Parang di maganda. Financial report. So, siguro dahil gumagawa siya ng ano, parang comeback this year, kaya siya sinama doon. Review the property, no changes, services, Lotto, tinanggal. Simula nung nauso yung ano, yung online gambling, nawalan na yan ng ano eh. Parang nawalan na ng growth prospect ang Lotto. And then sa mining and oil, LC and OGP, mga gold stock, and tinanggal si BC. Na BC parang ano yan ah. Speculative stock ata yan eh. Di ba? Ay hindi, may laman pala. Okay. Anyways, I think ayun lang. So ayan, dito pala yung malistahan. Okay, dito pala siya sa baba. Dividend Yield Index, di ba? I-rate, C-rate, DMC. Tong DNL, pwede na tong tanggalin eh. Lowkeeper, LTG, MBT, Mer, Nickel. Okay, okay naman siya. SECB, ginagawa ni SECB dyan, di ba? Tsaka itong SGP, anong ginagawa ni SGP dyan? Hindi na. Wala nga ito pambigay ng ano eh, common dividends eh. Kinain na lahat ng utang niya tsaka ni ano, Marlica Investment Fund. Ayan o, di ba? So si SGP dapat tinatanggal na siya dyan. In fact, hindi dapat si FCG yung tinanggal, dapat ito eh, SGP, SECB. Dapat yung dalawang yan yung tinanggal. And then sa mid cap, so sa mid cap, ito lagi yung mga ano, dito manggagaling mga candidate papunta sa ano, main index. Okay, ganyan. Tapos may mga rate, OGP, PNB. Okay, so sa lineup na to, pinaka may chance dito na pumasok next sa main index. Ito, di ba? GSMI or Keeper. Either of the two. GSMI right now is, ayun oh, di ba? Konting pitik na lang yan, Brad. Keeper is, ano, ganito, 37 malayo. So, si GSMI yung pinamalapit. Kasi siya yung may magandang growth prospect na pag pinitek, aba, alam mo na.